Maaapektuhan ba ang iyong account pag ikaw ay may violation? Maapektuhan ba ang iyong monetization kung meron kang violation? Okay, yan ay sasagutin natin. Ang sagot po dyan ay yes. Yes po, maapektuhan talaga ang inyong monetization pag once meron kayong violation. Okay, papakita ko po sa inyo kung ano ito at kung bakit. So una po, punta tayo dito sa ating Your Tools. Ito ang account ko sa iamQueenGen. Ayan, papakita ko sa inyo ha. Dito sa iamQueenGen ko na to, sa tools ko, available na sa akin yung Star, Ads on Reels, in-stream ads, subscription, pati yung branded content. Ayan. Ngayon, dito sa not yet eligible ako ay sa live ads. Okay. Ano ba ang qualification ng live ads? So makikita niyo po dito, ayan, live ads, partner monetization policy, meron ako nakalagay. Pag-usapan natin yan, okay? So dito muna tayo sa criteria kung na-meet ko na ba yung live ads. So dito sa live ads na to, ang criteria niya ay live in eligible country. So, since nasa Philippines ako, ay pwede talaga, pwede yan. Next naman, pangalawa ay minimum 10,000 followers. So, nakita nyo dito, 293,754 ang aking followers. So, pasok na pasok, diba? Engagement. So, 600,000 lang yung engagement. Pero ang engagement ko dito ay umabot ng 10.2 million minute views. So, ayan yung nandito sa aking dashboard. Ngayon, ano pa? Ayan, at least 60,000 minute of 600 total eligible minute viewed. So, 60,000 lang kailangan, pero meron akong 95,000. So, sobra-sobra, diba? Tapos, publish your live video. 3 daw. So, meron akong 15 active video. So, yun, lahat ng criteria dito ay nakuha ko na. Pero, kung makita nyo, ay balikan natin yung aking monetization. Kung makita nyo dyan, tingnan nyo, not eligible pa siya. So, ibig sabihin, nandito pa rin siya, hindi pa siya nakalagay sa your tools or for setup. Bakit nga ba? Okay. Para clear sa inyo guys, tingnan natin muna ang aking page recommendation. Sa page recommendation, nakalagay sa akin ay growth at risk. Bakit ba ako may growth at risk? Diba? Kinontent ko yung nakaraan, meron ako. Sabi ko, huwag kayong mag-alala kung may ganyan. Or not recommended man yan, huwag kayong mag-worry. Kasi yan kasi status ng account mo na nakita ni Mamets, okay? Pero hindi yan dahilan para tumigil na kayo. Yan yung pinapaliwanag ko sa inyo noon. So dito sa aking recommendation, growth at risk siya. So i-click ko tong violation details, ito yung lumabas. Page has some issue. So Facebook took it down 2 months ago. So, pag titingnan niyo po yan, pag i-click po natin yung arrow na yan, dito sa gilid, ito ang lalabas. An admin shared a post that goes against in our community standard on violence and incitement. Excuse me. So, yan po. Ngayon, makalagay po dito, itong ano ko na to is post unavailable. So, ibig sabihin, ay wala na siya dito, hindi na siya visible sa aking account, nabura na. Tapos, notice visible until October 3. So, ibig sabihin, yung nakalagay dito na policy, issue sa community standard ko ay visible pa hanggang October 3. Tapos, pag tingnan naman natin yung aking policy issue, ayan, pag tingnan natin, so lalabas dito, kumpleto pa ang aking earnings. So, hindi ako restricted naman sa aking earnings. Ang nangyari lang talaga, pag binalikan natin dito sa aking monetization, hindi ako, kahit nakuha ko na yung criteria ni live ads, ay hindi pa rin ako na-qualify for, hindi siya naging available sa setup or your tools. Okay, so yan po ay malinaw na sagot sa katanungan ninyo. O, ulitin ko, ang tanong nyo, kung maapektuhan ba ang iyong monetization pag once na meron kang violation, ang sagot ko dyan ay yes. Yes na yes. Proven po yan. Makikita nyo sa account ko na since meron akong violation noon pa, nung June pa yun ha. So, hanggang October 3 pa siya. Yung policy community standard na yon, visible yan na nakalagay hanggang October 3. So, ibig sabihin, hanggang October 3 ay hintayin ko. Pagkatapos ng October 3, October 5, check ko yung sa monetization ko kung magiging available na siya sa your tools or for setup. Okay? Ganun po yon. So, very clear po yon. Kaya guys, tandaan nyo ha, ingat-ingatan nyo yung mga account ninyo na hindi kayo magkaroon ng violation, lalo na pag nagpapamonetize kayo. Ako guys, itong violation ko na to, again, yan yung una kong violation na hindi ako nagkaroon ng violation sa mga videos. Sabi nila, di ba, na bawal daw. May ibang content creator, nagbura-bura na ng mga videos nila kasi nga, akala nila na yun yung dahilan. Hindi po yung promotion na sinasabi, hindi po. Kasi ako, never ako nagkaroon ng violation, never ako nagkaroon ng issue sa aking mga video. Okay? Nagkaroon ako isang beses ng, na-demonetize ako isang beses for 7 days, gawa nung, in-screenshot ko yung comment ng isang tao, tapos pinost ko. Kasi, ang post na kasi ay, pumasok kasi sa hate speech. Pumasok doon yung yung post ko kasi medyo na ako sa kanya na off, ganun yun. Pero the rest po, wala akong naging violation sa mga promotions, sa mga ibang videos, ganyan, wala. Okay? So malinaw yun guys ha. Kaya dapat tandaan natin, ingatan natin yung account lalo pag nagpa-monetize kayo kasi yan po ay magiging harang para ma-monetize kayo kagaya sa akin, di ba? Nakuha ko na ang lahat ng criteria ng live ads. Actually po, ang live ads ang pinakamatagal po na makuha ang criteria pag once nagpa-monetize tayo. Pero ako, nakita nyo nga, nakuha ko na, pero hindi pa rin ako
magkaroon sa aking tools. Gawa nga, meron pa akong violation noon na visible pa siya hanggang October 3. Though, burado na naman na yun, hindi na siya nakikita sa Facebook ko, pero nasa record pa rin ni Mamed. So, ayun, kailangan lang natin hintayin. So, hintayin ko siya hanggang October, tapos after October 3, magiging available na yan sa aking for setup tools. Okay? Yun po, malinaw. Kaya guys, ulit-ulit kong sinasabi ha, ingatan ninyo ang inyong account kasi pag nagkaroon kayo ng violation, magiging harang po yan sa inyong monetization, kagaya sa akin. Okay? Yun lang po, at sana'y malinaw sa inyo. At don't forget to like and follow. Love, love!